Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias, na anak ni Amos, tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tayo pong lahat, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito,
Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iyaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako na may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya ito. At sinabi sa kanya ng mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Isinasalarawan ang ating mga pagbasa sa mga karaniwang araw sa weekdays ng panahon ng Adbyento, ang kalooban ng Panginoon tungkol sa pagtanggap sa lahat ng mga tao, dahil ang paanyaya sa ating lahat ay tanggapin naman ang ating Panginoon sa ating mga puso sa kanyang pagdating. Jesus, in the Gospel today, illustrates it through the story of the Roman captain. Itong kapitang Romano, kung tutusin ay isang Hudyo, o isang pagano, at nakamamangha na itong paganong ito ay may malalim na pananalig sa ating Panginoong Hesus. Kung ikukumpara sa mga Hudyo, itong mga Hudyo, yung merong expectation na may darating na Mesaya.
Pero nung dumating yung Messiah, hindi naman nila na-recognize. At ang mas masama doon, hindi pa nila tinanggap. Si Jesus ay kasama nilang namumuhay, pero hindi nila kinilala at hindi nila tinanggap. At yung iba pa nga sa kanila ang siyang naging dahilan para ang Panginoon ay magpakasakit at mamatay sa krus. Samantalang itong pagano na walang kinikilalang Diyos ng Israel, walang sense of who a Messiah is, siya pa yung nagbigay ng puwang sa ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa kanyang bahay, kundi sa kanyang buhay. At ito yung katuparan na sinasabi sa unang pagbasa natin ngayon na darating ang panahon na lahat ng bansay aakayin ng Panginoon sa kanyang sarili. Kaya itong paganong ito nagpunta kay Jesus. Si Jesus ang makabagong templo, si Jesus ang tahanan ng bawat tao at lahat tayo may puwang sa Kanya. At ang tanong sa atin, si Jesus ba may puwang sa ating mga puso? Alam niyo kung bakit ang Panginoon nawawala ng puwang sa ating puso? Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo po sa akin, bakit? Walang puwang si Jesus sa ating mga puso dahil kung minsan ang yabang-yabang natin. Hindi ko kailangan ng Diyos, kaya ko naman yung diskartehan Hindi ko kailangan ng Diyos kasi kaya ko pa. May mga tao na ayaw aminin sa sarili na may mga bagay na hindi na siya kaya. Pagpipilitan pa, kaya ko yan. Ayaw aminin yung kahinaan. May sumasakit na sa katawan, kaya ko pa, bakit ako magpapa-check up? Kaya ko. Alam ninyo, para magkapuwang ang Diyos sa buhay natin, minsan kailangan nating aminin, hindi ko kaya. At ito yung ginawa ng Romanong kapitan na ito. Alam niyang makapangyarihan siya, alam niyang may mga koneksyon siya, alam niya na kaya niyang dalhin sa kung sino mang doktor yung kanyang aliping nagkasakit. Pero ano ang naisip niya? Ano yung pananalig niya? Na hindi naman lahat kaya ng pera ko. Lampas sa kapangyarihan ko, yung kapangyarihan makapagpagaling at makapagbigay ng buhay. Kaya nanalig siya sa Panginoong Jesus dahil alam niya, mas kaya ni Jesus yon kaysa sa kanyang sarili. Tama o mali? Kaya nakakalungkot. Minsan tayo ayaw nating aminin hindi natin kaya. Kaya imbis na humingi ng tulong sa iba, humingi ng tulong sa Diyos, ano gagawin? Re-resetahan yung sarili. Magdadiagnose sa pamamagitan ng Google. Sa pamamagitan lang ng mga napapanood sa YouTube. Ayun, saka pupunta sa doktor pag malalang malala na at hindi na masasagip. Mga problema sa buhay. Imbis na ipagdasal at humingi ng gabay sa Panginoon, mas una pang hihingin ang opinyon ng paborito niyang vlogger. O kaya naman yung opinyon ng ibang tao. Hindi ba't pwedeng lumapit muna tayo kay Jesus at itanong natin, ano nga ba ang magagawa mo para sa akin? Ito yung pananalig ng Romanong kapitan, nakaugat sa kanyang kababaang loob, na kilalanin ang kanyang mga kahinaan, kaya lumapit siya sa Panginoon upang siya ay tulungan. Pangalawa, ano ang nakita ni Jesus sa taong ito? Bakit ang taong ito may puwang sa kanya si Jesus? Sapagkat ang taong ito may puwang din sa kanya ang malasakit. Noong panahon na yon, ang mga alipin wala pong sariling dignidad. Ang mga alipin, ang dignidad nila ay nakadepende sa kanilang magagawa. Depende sa kanilang silbi. Kung wala ka ng silbi, kung may sakit ka na, pwede na kitang ipamigay, itapon, o kaya ipagbili sa iba. Pero hindi ganun ang ginawa ng Kapitang Romano.
Yung may sakit na kanyang alipin, tiningnan niya bilang kapwa-tao. Kaya nakita niya bilang obligasyon na ito'y tulungan. Kaya ang Panginoon Jesus ay hindi nag-atubili na tumulong sa kanya sapagkat ang taong ito matulungin din. Kuminsan, walang puwang ang Diyos sa buhay natin kasi wala din puwang ibang tao sa buhay natin. Yung Christmas bonus na tinanggap mo, kung dumating na, sinong nakinabang? Ikaw lang, no? Sinong nakinabang? Pamilya mo lang, ano? Nasaan ang puwang ng mga taong nangangailangan sa puso mo? Sapagkat ano ang sinabi ni Jesus? Ano mang gawin mo sa sino mang nangangailangan, ginawa mo sa akin. Therefore, kapag may puwang ang ibang tao sa puso natin, lalo nang nangangailangan, may puwang din si Jesus sa buhay natin. At ito yung nakita ni Jesus na pananalig ng Romanong kapitan na hindi niya nakita sa ibang tao. Ano yung pananalig na yon? Ang pananalig na nakaugat sa kanyang kababaang loob. Ang pananalig na nakaugat sa kanyang malasakit sa kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, ito ang tingnan natin sa ating sarili. Tayo ba'y may kababaang loob para tanggapin ang ating mga kahinaan? At tayo ba'y may bukas na kalooban para sa mga nangangailangan? May puwang ba ang ating kapwa sa ating kalooban? Sapagkat sa ating kababaang loob, sa ating malasakit sa kapwa-tao, nagkakapuwang ang Panginoong Hesus sa ating puso, kagaya ng Kapitang Romano sa ating Ebanghelyo. At sa pamamagitan natin, natutupad rin ang sinasabi ng unang pagbasa na ang lahat ng tao ay magkakaroon ng puwang sa kaharian ng Diyos sapagkat tayo mismo ay bukas para sa ating kapwa at para sa Panginoong dumarating sa atin sa pamamagitan nila. Amen. Idalangin natin ang buong puso sa ating Diyos na Ama. Ang pagkakataong ito naway maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin at sa ating kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadaupang palad namin.
Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming inihintay ng buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ipahintulot sa puso ang yagyamong gawin sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
nobis pacem, dona nobis pacem. Magsilahod. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalampang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang pamayanan, ipagdasal po natin ang 4 na seminarista na magiging diakono ngayon na oordinan sa Malolos Cathedral. Panalangin natin na patuloy pang dumami ang tawagin ng Diyos sa pagpapari upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumaspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang araw mo mutawi,
sa bibig ng mga pipil. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro